Ang pag-ibig ay mapagpalaya at ang kalayaan ay biyaya upang tunay na makapagmahal na nagnanais sa ikabubuti ng kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdamang sanhi ng isang masamang espiritu. Siya'y nakukuba at hindi na makaunat. Nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, "Malaya ka na sa iyong karamdaman." Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. At noon din nakatayo siya ng matuwid at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng tagapamahala sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang kayo magtrabaho. Sa mga araw na iyon, kayo pumarito upang pagalingin at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagkunwari, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit sa araw ng pamamahinga? Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siyang kalagan kahit na sa araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kumakalaban kay Jesus dahil sa isinagot niya. Natuwa naman ang mga tao dahil sa lahat ng mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay free love. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media, lalong-lalo na ang kanyang mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Mga kapatid, kahapon ay ibinigay sa atin ang dakilang utos, ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. And this is what Christianity is all about. Christianity is a religion of love. Kaya nga, ngayong araw na ito, dinadala tayo ng ating Panginoong Jesus sa konkretong expression ng pagmamahal sa kapwa. At ang pagmamahal na ito should be freeing love. Free love. Una, ito'y malayang pag-ibig. Hindi maihihiwalay ang freedom sa pagmamahal. Because freedom should always be directed to love. Ano ba yung love? Ano ba yung pag-ibig? Ang pag-ibig is willing the good of the other. Ito yung tunay na pagmamahal. Yung gustuhin mo, naisin mo kung ano ang makabubuti sa kapwa mo. Kaya kapag nagmamahal ka, you would like to do the best para sa taong minamahal mo. At lahat hinihiling mo, ninanais mo ang ikabubuti ng taong yun. Ito yung pagmamahal. Ito yung tunay na pagmamahal. Willing the good of the other. Kaya nga ibig sabihin, nandun pa lang sa salitang willing the good. Willing means free will, malaya na ginugusto kung ano ang makabubuti sa kapwa. Kaya nga, napakahalaga ng element of freedom sa pagmamahal. Hindi ipinupwersa, hindi ipinipilit. Malaya ang pagmamahal. At hindi po ito malaya, no? Kundi mapagpalaya. Freeing love, no? Kapag ang pagmamahal ay nakakasakal, hindi po ito tunay na pagmamahal. Kapag ang pagmamahal ay nakakahadlang para umunlad at lumago ang kapwa, hindi po ito
tunay na pagmamahal. Kaya nga mahalagang maunawaan po natin, at ito yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon ngayong araw na ito, na ang tunay na pagmamahal ay mapagpalaya. Sa konteksto nitong babaeng ito na for 18 years ay crippled, no? At nandito dumating ating Panginoon para palayain siya mula dun sa kanyang kalagayan na yon, no? Pinagaling niya ito, pero naging masama pa si Jesus, no, sa mata ng mga Pariseo. Bakit? Because it was Sabbath day, araw ng Sabbath. At bawal daw magpagaling, bawal magtrabaho kapag araw ng Sabbath. At gustong dalahin tayo ni Jesus sa tunay na diwa ng Sabbath, na ang tunay na pagsamba should be an expression of love for God and love for neighbor. No? Kaya nga, yung law of the Sabbath ay para bang naging hadlang pa sa tunay na diwa ng pagmamahal. Sa halip na maging mapagpalaya, sa halip na makatulong, sa halip na makapagpaunlad, nagiging hadlang yung law of the Sabbath. And it is actually a contradiction to the law of love. Mas mataas po yung law of love, no, kaysa dun sa law of the Sabbath. Well, at first glance, kung titingnan natin, yung Sabbath is love for God. Pero tulad nga ng sinabi kahapon sa ating gospel, fake ang love for God if we don't have love for our neighbor. Kasinungalingan at hindi totoo na sinasabi nating mahal natin ang Diyos, pero mapanlait tayo sa kapwa, pero mapanira tayo sa kapwa, pero we curse other people, wala tayong malasakit, no? Hindi tayo marunong dumami sa kapwa, then it's a lie, it's fake. Kaya nga mga kapatid, no, napakahalaga na maging genuine yung ating pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging mapagpalaya ng ating pag-ibig. At hinahayaan natin ang ating kapwa na lumago, umunlad, gumaling, mabuhay, gumanda ang relasyon. Mga kapatid, this is what freedom is all about. That free love. Freeing love. Mga kapatid, tingnan natin yung ating sariling buhay. Yung bang pagmamahal mo ay nagbibigay buhay o umaalis ng buhay? Yung pagmamahal mo ba ay mapagpalaya o nakakasakal? Yung pagmamahal mo ba ay malaya mong ibinibigay o napipilitan ka lang? Love must be free and love must be freeing. Mapagpalaya, malaya. Sapagkat ang pagmamahal ay ang iyong pagnanais sa ikabubuti at sa lahat na makabubuti para sa taong iyong minamahal, para sa iyong kapwa. Sana tayong lahat ay maging malaya sa pagmamahal sa ating kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, turuan at tulungan mo kami na makapagmahal ng malaya at mapagpalaya araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.